Okay ba yan? Masarap to, pare. Buy kape. Buy kape siya. Yan, buy kape kape siya. Parang bibili ka ng kape sa... Parang, parang gano'n ba? Buy kape. Masarap. Oo. Ano to? Mocha. Parang ano, baka kaibigan kape tayo. Ganun. Buy. Pwede. Diba? Kaibigan kape tayo. Yan. Pare, masarap ipares dito sa Kutsay ng Poland Hopia. Favorite ko yan eh. Na-miss natin to eh. Na-miss natin, Poland Hopia. Maraming salamat, ha. Pare, naalala mo yung nagpunta tayong Toycon? Yes, sa Kasi SMX. kita ko itong mga laruan natin. Na yun? Kailan ba yun? Mga June. Mga June, oo. Nagpunta kami ni Stanley at kinuna namin. Hindi pa natin na ipapakita sa kanila. Kasi ine-edit pa eh. Nung time na yun. Kasi ang dami ng footage natin. Grabe. Mga 1 hour's worth. So, kinat down namin to 1 minute. Hindi, talagang pinakita natin yung best of the best. Nandun yung mga kaibigan natin, sila Toysak. Diba? Tama. Nakakatuwa na ang bida dun sa Toycon, yung mga local. Oo. Diba? Art toys na Yan, sila Quicks na kausap natin yan, di ba? Mapapanood nila. Tingnan niyo itong video na hinanda namin para sa inyo. Men's Room goes to Toycon. Yan. Hi, ito po si Jano Gibbs. And I'm Stanley Chi. This is the Men's Room goes to Toycon sa SMX, Mall of Asia. Ikot tayo. Okay, tara. Si Russell to. Kaibigan natin to. Mahilig makipagspadahan to eh. Ang bago mo yung bamboo. Yes, oo. Exclusively for Toycon siya. This is the handle with the Toycon official logo etched. So ano siya? Sakto kay Penduko yan. Kawayan lightsaber. Tayo ngayon sa booth ng Funko Pop Philippines. Meron galing. silang local release na dito mo lang makikita. Yan. Yeah, Freddy Funko na nakasuot siya ng Funko Philippines na shirt. It says me, I love PH siya dito. Galing. Tapos yung shoes niya actually Philippine colorway. Wow, nice. Makita mo din sa likod yung backpack niya. Makita mo may Galing. the star and 3 stars in the sun. Tapos yung bag niya, Funko Fanatic Philippines. Dito tayo sa pinagkakaguluhan. Quicks, grabe, pinagkakaguluhan dito sa Toycon. How did this happen? Na-meet ko yung Jollibee executives at yung mga boss. Okay. Nagpa-picture lang kami dun sa statue ng Funko Pop na Jollibee. Kasi ever since nag-uusap kami na baka pwede kami mag-collab. So, it took us 2 years pero finally nandito na yung collab namin. Guys, hindi tayo sa booth ng Toysak. Sila gumawa ng laruan na Jose Rizal tsaka yung mga national heroes. Tingnan natin. Ayan Jose Rizal, Lapu-Lapu. Yan. Meron pang manananggal. At syempre, hindi mawawala si Combaton. We actually set up or created this storyline para to, ma-reinvigorate yung kabataan to actually appreciate our heroes, or real heroes. Yun, sana nag-enjoy kayo. At ngayon, kasama namin? Nico Lim from Funko Fanatic PH. Yun, Funko Fanatic PH. Thank you. Matagal na nating kaibigan to si Nico. Thank you for inviting. Of course. Tagal ka na namin ni-imbita. Pag-usapan natin yung mga toys. Yes, Ang mga Pinoy, likas na mahilig din sa mga laruan. Pero ikaw, meron kang group, Funko Fanatic PH, and then nagpadala ka pa ng yung Freddy Funko na local version, exclusive dito. Galing, Ano yan? Ikaw ang nag-arrange nun? Kinausap mo yun? Yes, oo. Bali, parati kasi tayo nag-iisip kung ano yung pwede natin i-localize. Right. Tapos, nagpipitch ako ng idea sa Funko. Great. So, minsan na-approve, minsan hindi. So, swerte tayo na this year, in-approve nila yung Freddy Funko na for Funko Fanatic Philippines na nilabas natin nung Toycon. Yeah.
Kasi Ako nag-ribbon cutting doon. Sa booth nila. Kasi may mga local version, yung mga artista, may Funko Pop. Halimbawa, si Jose Marichan, may Yes. Funko Pop. Yan. Si Big Boy Cheng, may Funko Pop. Yan. Tapos, yung Lasal Ateneo, may Funko Pop. Paano yung proseso ng pag magpapa-approve ka? Ngayon, gusto namin magkaroon ng Jano and Stan na Funko Pop. Siguro for example na lang yung kay Jose Marichan. Yan. Kasi pandemic to eh. During that time, nauuso yung mga meme, di ba? Yung, alam mo nun, Christmas na Mga ano. yung sumisilip na siya, September. So, tinawagan ko yung daughter niya kasi kaibigan ko, si Lisa. Okay. Lisa, ano ba? Si Lisa yung kaduet niya sa Yes, Christmas in Our Hearts. Merry Oo. Christmas. So sabi ko, do you think maging interested dad mo to do a Funko Pop? Sabi ko. So siya, syempre familiar siya ng Funko Pop. Oo. Si Jose Marichan, hindi niya Hindi, alam ano yun. Sabi niya, baka pagtawanan lang daw or parang make fun of him, ganyan. So syempre, In-explain ni in-explain Lisa. namin, pinakita namin yung mga ibang artist na gumawa ng Funko. Elvis, Michael Jackson. Yes. Di ba? So, makikita niya, hindi naman basta-basta. So, kung maging Funko siya, parang iba eh. Di ba? Parang Bragging rights yun eh. bragging rights. Oo. So, eventually, napapayag namin siya. So, after that, pinitch ko na sa Funko. Kasi kailangan ko muna na pumayag sila eh. Di ba? So anong requirements ng Funko? Bibigay ka ng background nung gaano kasikat yung So, kung relevant ba sila sa pop Yes. culture, ganyan. Kung may following ba, ganyan. Positive image sa mga tao, ganyan. Siyempre, kailangan makatulong din sa brand nila. Yes. So, ayun, luckily, na-approve naman siya at nilabas nga namin siya. I think this was 2 years ago. Magkano inabot? Or may certain number of orders ba dapat na ma-reach? Ayun, actually, naghanap din kami ng store na willing i-carry yun item. Okay. Kasi it's also a big investment. So, luckily, ito yung sa Hobby Stock Collectibles, they Hobby Stock Collectibles, they agreed to purchase the whole lot. Jose Marichan. Okay. So, Which is it was also possible because of them. I think this was about maybe about 10,000 pieces to eh. Ganyan. okay. You buy it regular price? No? Yeah, 10,000? Wholesale. Siyempre, ibebenta nila sa stores nila. So, ayun. So, madaming kailangan kausapin. Funko, yung may-ari ng license, kung sino magbebenta, ganyan. So, ayun. Mahirap Swerte din, na, ayun na nagawa naman siya. Ako, meron ako custom lang yung sa akin. May Pedro Penduko ko, meron akong Mang Jose. Baka sa susunod, pwedeng original na. Soon. How did this all start? Yung pagpasok mo sa Funko? Well, Your love for toys. Yeah, nagko-collect lang talaga ako. Kailan ba? I started collecting Funko siguro 2011, 2012. Ganun Date na, no? Kailan ba ano ba ang first? Yun yung mga taon na lumabas ang Funko eh. Ganun. Actually, early Funko, 2000 yan 1998. Pero yung okay. yung Di pa siya sikat yung na. ganitong Yung ganyan. format, Oo. yung ganitong format, yung pop, I think 2010 or 9, ganyan. So, medyo bago pa. So, Ano yung format nila nun? yung mga bubblehead, wacky wobbler. Okay. format dati. Bubblehead. Ito medyo bago to eh. Siguro mga ganun nga, years na yun. So, nakita ko lang sa mall. Tapos, ayun, I started collecting. Medyo mahirap pa maghanap dito kasi hindi pa lang nagbebenta. So, minsan online pa sa US, ganyan. And then, I was able to found a community online. Pero, US-based siya. Parang puro Amerikano. So, trinay ko lang. Gumawa kami sa Facebook. Gusto ko lang makita, baka naman may iba din dito from Philippines sa collect ng Funko para at least may small community din dito. So, syempre, maganda din may kasama kang, di ba, sa hobby mo. So, that started our group Funko Fanatic Philippines in 2013. So, tapos hanggang sa dumami na, ilan ng members nyo ngayon? Ilan na members? So, ngayon, more than 50,000 members na ang Funko Fanatic Philippines. Kasama na kami dun. Ikaw, Jano, ano yung mga Funko mo? Madami akong Funko eh. Hindi naman. Pero, anong line? Ano lang, favorite? Iba-iba eh. Very choosy ako eh. Tawag dito. Hellboy, yan. Ang mga yung favorite ko na Funko Pop ko, Hellboy, yung
Ano pa ba? Siyempre, Marvel ako eh. Iron Man. Iron Yung Man. nakaluhod. Yung nakaluhod na gano'n. Yan, oo. Yan, yun ang mga favorite ko. Ako, kinumpleto ko yung Addams Family, yung sa TV series. Tsaka Mandalorian. Sorry Mandalorian. Tsaka siyempre, my all-time favorite, Mandalorian. Yan, Star Wars. No? Nico, Ikaw, Ikaw, yun sa'yo, Ako? Addams Family. Addams Family, tsaka meron akong yung mga sa Friends. Friends. talaga? Meron ako Friends, Yung tsaka The first Office. version ba yung Friends? Wala, hindi ko na naabutan yung second version mahal na eh. yung unang version. Yung Actually, second, medyo tumaas na din version ng second Yung version. The Office, meron The ako. Office, meron ka? Oo, Michael Kompleto ka Scott. nun? Hindi ko kinumpleto yung mga gusto ko lang na character. Hindi ka din kadami nagko-collect ng Office dito. galing, So, ah. you're one of the few. Tapos yung si Barney Stinson, How I Met Your Mother. Yan. Ganda din. Meron ako. Puro mga TV series, tsaka Austin Powers meron ako. Yeah, yan. Austin Powers. Ikaw, anong mga Ako, sa dinami-dami? actually madami. When I started, ang una kong mga binili ata, kung natatandaan ko, mga Hanna-Barbera cartoons. Okay. Ayan. Cute. Mga Flintstones. Kasi walang Nice, laruan na nice. ganun eh. So, pero, ang Funko Pop kasi, kung may fan ka ng isang cartoon or isang TV series, magkakaroon ng Funko Pop nun. Yun. Sigurado. Actually, yun ang kinagandahan sa Funko na sobrang dami. So, kahit hindi ka nagko-collect ng laruan, but you're a fan of a certain TV show, Yes, like oo. Friends, sabi Yes, mo nga, yes. or movie, ganyan, meron meron for you eh. Oo. So, Ako, it's more of that eh. It's Oo. more of my favorite characters, movie. Yeah. Hindi siya, I don't treat it as a toy. yes. So, It's parang nostalgic, Yun yeah. ang talagang nadadala ng Funko. That's why I think marami din nagko-collect dahil dun. Yan ang gusto kong What is it with toys na adults Ang market ng Funko Ano sa eh. tingin Oo. mo ang reason for that? I guess isa yun, yung nostalgia aspect nga, yung naaalala mo yung nung childhood ka, mga pinapanood mo. Brings out the child Mga in cartoons us. na pinapanood mo, no? So, pwedeng dati hindi ka nakabili or wala na yung laruan mo Tama, dati. tama. Or sometimes naman, wala pang ginawang toy for that show. So, una pa lang. So, di ba? Pwede. So, yun din eh. Oo. Tama ka ron kasi may binili ako Woody Woodpecker eh. Oo. Wala namang laruan nun eh. Wala na. Tsaka Popeye. Wala naman ng laruan masyado ng Popeye eh. Oo, yun nga. So, Naantay ko nga si Mighty Mouse eh. oo. Diba? Pwede. Wala. Pwede. Mighty Mouse? Mighty Mouse. Pwede. oo. Pwede yun. Mighty Mouse. Diba? Oo. For you, ano yung pinakamahal na Funko Pop na binili mo? Binili. Oo. As in ako yung nagbili. Oo, ikaw mismo personal. Kasi dati, when I started collecting, may budget lang ako. Okay. Anything more than $100. Mga 5K. Oo, ayoko. Basta less than 100 lang. Hindi ako mag-i-spend ng mahal para sa Funko nga. Oo. So, nasa ganun lang talaga. Ang pinakamahal siguro na nabili ko, may binili akong statue na Freddy Funko. Siguro nasa mga $700 to $800. Yun na yung pinakamahal. Pero, in terms of... ano yan? Ganyan? Mga 10 inch? Hindi. Yan Siguro may mga parang- 20 inch yun eh. 20 Kasi ano siya eh, parang store display siya sa Toys R Us sa US. Tapos, nagsara yung mga Toys R Us sa US, di ba? Yes. Oh, so yung mga statue, yung mga ibang pinagbebenta. So, nakabili ako ng isa. Yung mga nakikita namin sa mall na malalaking Funko Pop na dinidisplay. Pinakamalaking official Oo. na for sale na Funko is 18-inch. So, meron 18-inch? meron Batman, may Harry Potter. Pinakamalaki ko lang, 10. Oh, 10, yeah. Yun yung mas common. 18 kasi ilan pa lang yung nilabas nilang 18. Yun. Anong kadalasan ng issue ng mga members ng Funko Fanatics PH? Gusto ba nila, may mga nire-request ba silang characters na maging availability Funko? ba? Ganyan. Oo. Yes, nagre-request naman like so yung group kasi namin matagal na, more than 10 years Oo. na. Okay. So actually maraming mga ni-request dati na naging Funko na rin ngayon. Like for example, yun nga yung Jose Marichan, dati joke lang na magkaka-Funko, nagkaroon. Tapos yung mga Filipino superheroes like yung Si Darna, meron, di ba? Nagkaroon yan. So Nagkaroon na.
actually very powerful ang social media kasi nagpo-post sila dun sa group namin. Hindi mo alam, later on, magkakaroon na ng Funko ng certain character na yun. Kasi, I think meron din mga taga-Funko na nasa group namin na nagtitingin din yan anong sinasabi ng mga fans, di ba? Sino mga, ikaw, kilala mo, sino mga artista na mahilig sa Yan, mga collector Funko mo. na kilala mo? Madami. Kasi aside Alam ko from, si Luis, di ba? aside from you, si Luis De Las Reyes. Hi, Luis. Si Jed Madela. Ayan. Si Oo. Jed naman ibang level na yun. Gumagawa na rin siya eh. Buto, si Nikki de Guzman. Nikki de Guzman, Si Nikki. Yeah, madami mga celebrities. Si Bitoy. Si Bitoy, si Ogie. Even PBA players, si Chris Newsom. Talaga? Si Chris Newsom. Pumunta pa siya sa party namin last year. Wow. Yan, nagko-collect din ng Funko. Ano yung pinakasikat na sold out na Funko Pop? Sa pagkakaalala. Pinakamabilis na na-sold out. Ano to? Worldwide ba? Hindi, sa Pilipinas. Sa grupo nyo. Pilipinas, pwede mo sabi ng brand. Pwede. Yung Jollibee, actually. Jollibee is bilis talaga yan. Like, yung first run, nilabas 2018, siguro hindi na umabot ng 3 araw, naubos na eh. Hindi Pakita natin yung mga Funko Pop Yan, sa yan. Ito, sample ng Funko Pop. Ayan, Ito dinala ko for Stanley. Ito kay Jano. Yan, Ikaw naman, nagkabala ka pa. Salamat, Grabe. G1 na Transformers. Ako, fan ako ng Transformers Ayun na cartoon. Optimus Prime, kinokolekta ko. Tinignan ko nga Instagram mo, anong ginakolekta mo. Kahit mo yung puro Prime, no? So, yun, Transformer. Ayun. Ako naman, ito si Spider-Punk from Spider-Verse, yung Across. Across. Ako, ang kinokollect ko lang kasi, mga cool Ay, mga characters. character na Isa-isa gusto lang. mo. Yung favorite ko lang. Ito ang favorite ko doon. Hindi mo kinukumpleto yung isang set. May Hindi, iba-ibang hindi, klaseng collector eh. No? Ganon. Yung buhos. Ako hindi, pili lang. Thank you, Nico. Salamat, Nico. When yung mga collectors na nanonood ngayon, gusto nila mag-join sa Funko Fanatics PH, anong pwede nilang gawin? So, yun. Actually, we welcome everyone naman. Just go to Facebook and search for Funko Fanatic Philippines. Yun, click nyo lang join. Tapos, what can they expect pag sumama sila sa so, group? for newbies, at least mag-guide sila. Like, saan bibili ng Funko, how to check if original mo, fake yung nabili mo, or baka mamaya overpriced yung bili mo. And then we also do events like the recent ToyCon. Tapos every year we have our annual Christmas party. Yeah. May Sana utang pa this ako year, sa'yo. mapunta May ka. utang pa ako sa'yo. Marami akong utang dito. Yan, Hindi pa ako So, madami kayong events and everyone is welcome. So, Yan ang maganda. Yan. Eto, huling tanong. Anong mas maganda? Pag bumili ka ng laruan, bubuksan mo, tatanggalin mo sa box? O iiwan mo lang na pang-display? Ako kasi, pag action figure, gusto ko ilabas. Gusto ko i-display. Funko, what do you think? Ano bang... Dalawa kasi yung personally, ikaw. klase ng collector eh. Meron in-box, may out of the box. Pero ako kasi... Tapos pag bumili ka sa FB, back in box. Ako personal lang for me for storage purposes, maganda kasi naka-box. Yes. Pero ako kasi, nilalabas ko minsan eh. Lalabas ko, tapos minsan pipicturean ko, ibabalik ko din. Kasi what's good about Funko, pag nilabas mo, hindi mo masisira yung box eh. Hindi siya yung parang blister pack eh. Hindi mo siya itatapon eh. Basta ingatan mo lang yung Sturdy siya pag-open. Matibay siya. Pero iba talaga very strict. As in, bawal talaga ilabas. Pero You have kanya-kanya. kids, no? You have kids na, no? Are they into, dati hindi, pero ngayon, yes. Kanya-kanya na rin sila ng line. Nagagalit ba si Mrs. pagka... Hindi naman. sobra. Hindi naman. Bumili ka na naman? Saan mo ilalagay yan? Meron bang ganun? Kasi ako nagagalit yung Mrs. ko. Ano na naman yung binili mo? Yan ang problem ng mga Funko collectors actually, yung space. So, yung iba, kaya nag-slow down or nagbabawas dahil sa space. Yes. Yun. So, maraming salamat, Nico Lim. Thank you, Nico. Thank you. Funko Fanatics. Pare, from kanina, Funko pa pang pinag-usapan natin. Ngayon naman, mga art toys. Yan. At para sa mga viewers natin, hindi lang yung mga
international artist ang gumagawa ng art toys. May mga local artist tayo, mga Pilipino Na gumagawa. kilala na internationally. Oo, na gumagawa ng art toys. At isa ito sa mga guest natin ngayon. Ito, matagal ko nang ka-message Yan. to. Matagal ko nang inaawitan. Si Crayon Chicken. Hello po. Yun. Salamat po sa pag- Chicken head ang Chicken yung character. Tama po. Chicken head po yung mga creations ko po. Ganda, ang galing galing, Salamat galing. Paano nag-umpisa tong yung love for designing and Bali yung buong konsepto po ng chicken. Mhm. Ano po yan parang yun yung anong meaning nun? Oo nga. nabuo po siya nung graffiti. Katawa ba yun? Graffiti days ko po siya nung nabuo siya. Okay. Parang medyo hindi siya sinasadya. Parang kasi nung nag-iisip ako ng parang kasi sa graffiti kailangan mo ng tag name. Kailangan mo rin ng parang Identity. character. Minsan letters pero ako mas pinili ko yung character. Okay. Kasi parang umpisa pa lang mahilig na talaga mag-drawing ng mga characters. Oh, yun talaga yung trademark mo, Opo. yung chicken head. So parang aksidente na dapat kasi ang character na napili ko is pagong. Okay. So parang medyo tricky yung pagong, mahirap siya pastigin eh. So ngayon parang yung aksidente yung sinasabi ko while I'm doing graffiti, parang namatay yung aso ko. Okay. Then yung pangalan ng aso ko is Chicken. Okay. Parang doon siya nag-start. Ang labo ng mga kwento mo Ayun. Aso mo, chicken. Oo eh. So, parang- dati graffiti lang, graffiti. Opo, parang, ano po yun parang, umpisa pa lang po talaga na nag-graffiti ako. Doon Sa school ka pa nun? Hindi po, ano na yun. Ka-graduate ko lang mga 2010 siguro. Pero nag-aral ka ng Ng art. art, yeah? Hindi ko po masasabi na nag-aral ako ng art talaga eh. Pero nag-aral po ako ng 2 years sa STI ng mga software. Okay, so balik tayo. You were doing graffiti, Opo. tapos yung dog mo named Chicken died. Opo. So parang lungkot ko eh. So naisip ko, parang gawin ko na lang tribute yung design ko dun sa... Nice, nice. Kasi first nice. aso ko yun eh. Parang iba yung tama. Oo, iba yung tama. Oo. So, etong mga chicken, lahat yan, yung character, chicken head. Oo. Opo. Pero yung may mga oo. may mga iba-ibang, Iba-ibang can you describe characters. some? So ano Pwede po mo yan i-describe Bali, yung iba? Opo, sige Like po. ito. Yan. Anong tawag siya sa kanya? Ito po ang pangalan Stigo? nito. Si Onitori. Onitori, which Bali, means, totoong Japanese word yun. Totoo po. Nakalimutan ko lang. Parang devil something. Devil chicken. Parang Ah. Oni, devil, tas Tori chicken. Tori. Opo. Ito naman. Ito Magkano naman. pala to eh, no? Ito naman po si Nax. Bali, yun yung pinakauna kong toy na nagawa dati, si Nax. As resin. Ito yun. Opo. Ngayon, parang ito na yung panibagong iteration na parang plastic na siya. Mas produce na siya ng China. Magkano ang iniipon mo para ma-mass produce ito? Ito po ano po siya parang collaboration with the Hong Kong company. Yun ang sinasabi ko, international na. Opo. Ano yung pinaka-proud ka na collaboration? Or you can mention a few. Siguro paborito ko. Marami akong paborito, iba-iba, depende. Pero Para may kulang. parang may problema kasi siya. Ikaw naman, So, ayun. inago na niya eh. Tinabi na. Ayun po, ang paborito ko dito siguro, ito yung gawan, itong si Michael Clarkson. Okay. Sige, kwento mo sa amin yan. Yan ay Itong- collab nyo ni... Ito po, collab namin ni Sir Michael V. po. So, Si Bitoy Story. Si Bitoy po, si idol natin. Pare. So, nabuo siya ng parang, meron kasi po kami collector na katrabaho po ni Sir Michael V. Tapos, parang nagkaroon ako ng chance na magbigay kay Sir Bitoy ng regalo. Tapos nagulat ako na one time nag-send siya ng sketch bigla. Sabi niya, pwede kaya ito? Galing. Kasi Yan natin. ang ganda-ganda ng sketch niya na, yan, yung Michael Jackson na Thriller. Tapos ginawa niya chicken. Michael Clarkson. Ano naman yun eh. Artist naman yun eh. Artist talaga yun Totoo eh. po. Balita ko, magaling ka rin mag-drawing eh. Yun po talaga yung hilig Yan ko talaga ang kasi ginagawa bata mo. ako eh. Oo. Bali, yun. Tapos sabi ko po, sige, pwede ho natin gawin siyang toy. Tapos yan, ako na rin nag-sculpt, ako na nag-produce. Pag ikaw nagpo-produce, may kinakausap kang factory sa China? Ito pong sa atin, resin siya. Meron po Kaya sa- mong gawin yan na ikaw lang. Hindi naman po. Mayroon po kaming katulong sa Alam niyo po yung mga gumagawa ng mga gumagawa ng Santa Claus.
May mga molde yun, di ba? Meron Oo. po. Yung gumagawa ng Santa Claus, mga Yung mga figurine, Yes. ganon. Figurine. Oo. Figurine. Magkano ini-invest mo? Siguro sa, kunyari, per piece siguro mga 1,000 kasama na yung box. 1,000 pesos isa. Per piso yung cost niya. Oo. Magkano ang benta mo? Siguro mga times 3 ganun. Usually ganun. Oo, dahil lang Oo. binabayaran doon yung design. Opo. Dapat talaga kumita ka. Minsan po, pagka mas konti yung edition, mas mataas po ng konti. Tsaka habang... Kasi matagal po namin tinatrabaho. Oo. Tsaka sikat na to, kaya mahal na yung... Oo. Hindi na ako makabili. Ayun. Hindi po ako naniniwala. Ilang piraso, ilang pieces usually? 100 pieces? O ano? Siguro mga 3 years ago, mga ganun, 100 to 120 yung max na. So you have Pero to, ngayon, may medyo, minimum. Opo. So ngayon po parang mas mga 80 to 50. Ganun. Okay. Ano ang nakikita mong maraming karamihan sa clients mo? What do you mean? Anong klaseng Yung mga collector mo. executives, artista? Halo-halo po. Halo-halo. Opo, ibang mga businessman na ano po. Iba, Alam mo, isa sa mga kolektor niya, si Poland Hopia, si Jeff Tin, saka talaga? si Abigail Tinelo. Ay, May favorite natin. Yan, Asan na yung oo. Poland natin? Andyan. Kanina. Sino ba mga artistang kolektor mo? Bukod kay... si Sir Jed Madela po. si Jed. Opo. Dapat mag-guest natin si Jed dito. minsan. Gumagawa rin po siya ng toy. Yes, oo. Gumagawa na rin siya. Si Sir Bitoy meron din mga konting chicken. Etong malaking figurine na ito, medyo mabigat. Opo. May kakolab ka rito? Ito po, sa akin lang po ito. Parang original character. Kami rin po nag-produce na ito. Parang Ganda. Ano siya? Resin Pare, siya. resin din po yan. Mabigat Sabi mo, mas mahal pag yung acrylic na. Yung vinyl. yung vinyl na. Yung production po, mas mahal. Mas po. mahal. Parang mahal po daw kasi. Yeah, yung 3D printed ba yun? Ganun? Opo. Ako po, Anong difference ba nung... ako po, ginagamit ko po yung 3D printed na mga na toy as prototype lang. Okay. So, ako po kasi yung ginagawa ko from design, from sketch, to 3D sculpting, then 3D print. Ako na po lahat gumagawa nun. Then, pag may... meron ka ng may printer. machine na po. Matipid. galing. Para mas Oo. tipid po, tama. Oo. So, pagka meron Alam na po mo, ako okay ng- na ako sa 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 prototype. Po. Okay na ako Sige po, sa meron ganun po ako eh. sa bahay ng mga... Mas mahal yun, pare. Yung prototype, sa mas bagay. mahal yun eh. Mas Sa totoo tumataas lang, yun. Oo. Sa totoo lang. So, ayun po. After nun, may prototype na, ibibigay ko na lang po sa magka-cast and paint. Yun. So, may wife ka na, no? Apo. Tama. Hindi ba nababaliw yung misis mo sa mga... nung una sa mga ginagawa mo? Actually, sobrang supportive eh. Okay. Supportive, andyan nga. Oh, Pare. hello. So, sobrang Andyan supportive. siya na galit. Kasi nung nag-start po ako na parang hirap na hirap talaga ako magbenta po ng toys eh. Na parang nakalimutan ko na yung day job Paano ko. ka paano, gaano kahirap magbenta nun? I mean, Mahirap po eh. Kasi, social media lang, gano'n? opo, social media. Bali, ang tumulong po sa akin na makabuo nung una kong toy, kung kilala niyo po yung drummer ng Kamikaze na si Papa Boards. Okay, yes. Nagtrabaho po kasi ako sa kanya as illustrator ng shirt okay. brand niya. Okay. So since mahilig din po siya sa toy, parang naisip niya na pagtripan namin. Nice. Tapos, ayun, inaral namin doon, medyo sablay, pero then nakapag-produce kami nung una naming Nox na toy. Tapos yun, binenta namin siya sa Singapore. Nag-boot kami doon sa STGCC. Singapore pa. So yun, parang nilangaw kami doon. Pero okay naman, at least na-experience namin. Siguro may mga... Babayad ka para makapasok ka doon, di ba? Opo. Para Oo, magka-boot. Bibili ka ng pwesto Oo. ron. So siya yung nag-fund nung flight namin doon, hotel, tsaka... So ngayon, bumalik ka doon sa Singapore. Gumanong ka na. Mabenta na. Sakto lang, mahal kasi doon eh. So hindi yun, okay naman yung ano po. So ayun, nag-start po. Yung price range mo kanina, sabi mo 3,000, gaano kalaki yun? Yun yung pinakamaliliit. Opo, yung maliliit po. Yung ganito kalaki, magkano yan? Ito po, limited ho siya sa 20 pieces. Oo. So yung price nito is 15. 15K. Opo. Yung ganito, magkano?
Ito, nakalimutan ko na eh. Pero ito po kasi produce to ng US company naman. Tapos parang 20 pesos lang din siya. Pero hindi ko na po maalala yung price range. Yung tinutuloy mo pa ba ito? Ay, ito po, one-off po ito eh. One-off lang. Opo eh. Ganda. So, gumagawa po Kyo? Apo, si Kyo. Base po siya sa misis ko, yung design niya. Talaga? Gumagawa ka ba ng one-off ng mga karakter, ganyan? Gumagawa po. Kunyari po, may mga international show sa mga gallery. Galing, ano? Mag-create po ako ng bagong design, then i-sculpt ko po yun ng panibago, then 3D print. Tapos yun na po yung pupuliduhin at pipintahan. So, hindi ko na po siya pinapakas or ano. Yun lang po siya. Ayun na, one-off. Kung yari kami ni Jano, gawin mo kaming karakter ng chicken head. Pwede. Nag-uusap na nga kami ng Pedro Penduko. Pedro Penduko. Chicken head. Okay Opo. Manok ni San Pedro. Pwede. Ano ugali ng mga local customers mo or local clients versus yung sa mga international na clients? Yan. Mas kuripot ba dito? Actually, Hindi. parang ano lang po, pantay lang. Pareho lang. Opo, pareho. Maliit ang pera natin eh. Sila sa kanila, wala yung... Oo. Sa mga... sige, go ahead. Struggles mo bilang artist dahil may day job ka. Day job? Anong day job mo? Ngayon po, ano na po, full-time na po. Full-time na. ito But na. dati, Nung when you were starting. nagsistart lang po, yun nga po, illustrator ako ng t-shirt. Okay. Tapos, ayun po. Ngayon po, since parang nagtuloy-tuloy naman na, nakakabenta naman po, pinili ko na lang po mag-focus para gusto ko kasi... Humble naman ito. Oo Dami mo ng pera. Sabihin Hindi mo mo online, ng benta. diba? Oo. Hindi po eh. Ayun, sakto lang para makakain 3 araw. Yeah. Isang 3 beses sa araw. Ayun po. Aside from yung meron kang Kyo, no, one of ito chicken head. Si Bak po. May mga si Buck. Meron ka pang mga coming, ano pa ang mga pwede namin asahan? Ibang characters? Ano ba? Nag-iisip ka ba ng ibang characters or you're sticking to Ano po kasi kunyari sample ito si mahilig din po kasi yung bukod sa mga original characters ko. Meron din akong mga parang parang parody. Okay. So minsan ito naisip ko si Clarkzilla saka si King Kong. Ayan yung bago ganda eh. Yung bago si Bago yan Zilla. Si King Kong naman siya. So Pero naubos na yung isa, di ba? naubos na po yun sir. So yun po. So mga parating po siguro hindi ko pa po Pero alam chicken pa rin. Chicken pa rin. That chicken. Ang question ko is mag-veer away ka ba? Iba naman, hindi chicken. Baka po stick na ako sa chicken. Stick ka na sa chicken. Diyan na Para nakilala. kay chicken yan. Oo. Ayaw mo nung sisiw naman, ganun. Sisiw, meron po mga sisiw. Meron ka ganun. Ito, Si Nugget. Nugget siya. Tawag naman sa kanya Nugget. Parang chicken nugget. Pero yun, maliliit. Cute. Nugget. Sidekick ng mga karakter. How about Dream Collab? Yan. Si Quicks meron yan. Nag-Dream Collab siya, Jollibee. Okay. Hindi ko alam Hindi ko masyado naiisip ng mga... Mag-McDo ka naman. Oo nga, labanan mo. Jollibee siya, di Chowking, mag-McDo mga ka. ganun. Pwede siguro. Hindi, pero yung siguro yung Pedro. Yan. Pedro yan. Penduko. Yan. Collab ng natin. Art toys natin, pare. Pwede. Gagawin tayo ng one-off. Maraming salamat. Crayon. Salamat din po. Saan ka ba nila pwedeng hanapin at saan sila pwede mag-order ng mga napakaganda mong art toys? Makikita nyo po yung account ko sa Instagram. Chickenhead. CHKNHEAD. So, ayun po. Yun lang, doon lang. Wala ka Shopee, Lazada, wala kang Wala ganun. po. Instagram. Kasi iba-ibang, tama? Iba-ibang, seller mo. Tama. Doon na rin po kami kumukuha ng order sa Instagram. Okay, okay. nice. PM lang. Hindi, tsaka pag nag-Shopee, Lazada, kailangan mo ng resibo. Tsaka, Sige, yun po. go ahead. Ayun lang po. So, Okay. doon lang, Instagram. Facebook, wala. Facebook, meron din po palang Facebook. Crayon Chicken. CREONCHKN. Yan. Yun. Chicken head. Maraming salamat, Nice. Crayon. Thank you, Salamat po. Nice to meet you Galing. finally. Salamat po. Pagkatapos ng mga message, DM Opo, natin. opo. Nice to meet you. Nice to meet And you. great work, congrats, Salamat and po. good luck sa mga future Galing. na Salamat, gagawin mo. Oo. Salamat po. Talaga, mahilig ka pala sa mga kak, no?
Sa baba. Swipe mo ko. Yan. Ayan. Yun! Ala, napalakas. Napalakas. Pare, nakakatuwa maglaro nito. Sarap. Ganda. Yun, no? Oh. Isa lang to sa mga espada na dala natin ngayon, no? Ito ang paborito kong laruan. At kasama natin ang may pasimuno, Mm-mm. may pakana, ang Saber Source. John Russell John Yao. Russell Yao. Yan. Welcome to the show, pare. Ay, Salamat. tawag mo sa kanya, John, ako, Russell. Oo. So, Mas kilala daw siya sa Russell. Ito Saber Source PH. For the fans of Star Wars, di ba? Mahilig kayo mag-espadahan. Gumawa si Russell ng ganitong klaseng laruan. pare, kita mo naman. Ayan, Star Mandalorian. Wars fan. Mm. Okay, paano, how did this start? Okay, so, nung back in 2017, kasi nung nagtatrabaho pa ako for a certain company, Mm. nagkaroon kami ng kick-off. Tapos yung theme ng kick-off is parang costume. Oo. So sabi ko, punta ako as a Jedi. Mm. Tapos sabi ko, wala akong lightsaber. Tapos parang hirap maghanap ng lightsaber dito sa Pilipinas naman. So umorder pa ako dati sa Amazon nun. Sa sobrang hirap. Yung plastic maghanap dito. pa, Yung mga official, gano'n. Official Oo. Hasbro. Maganda naman siya, di ba? As it is. Pero sabi ko, number one, ang hirap nga kunin. Pangalawa, medyo may Mahal. kamahalan. Magkano Oo, yung kasi kuha mo nun? Siguro makakuha ko nun, at that time Oo. $150 plus shipping. Yung shipping mas mahal minsan Oo, di ba? Yung Oo. ano pa to, yung plastic lang talaga? Ay, hindi. Yung Ito retractable? ito yung mga force effects na Hasbro. Okay. Ganon. So tas yun ang hirap. Tas hindi ko pa siya mahampas kasi nababasag yun eh. So, yun yung ko. Tapos, sabi ko, saan kaya makakuha ng ganito na pwedeng, di ba, na gusto ko pa sarili ko lang. Yung pang sarili na collection mo. Tapos may nahanap ako, initially sa US, nakahanap ako ng isang kumpanya. They're selling mga lightsabers na tatawag nila ng dual-ready lightsabers. Yung mga pwedeng Okay, pang-hampasan. so pwedeng hampas. So sabi ko, gusto ko ng sarili ko. Oo. Sabi ko, kaso pag isa lang binili ko, mahal din ang shipping. Mm. So nang-invite ako ng mga kaibigan, bili tayo sabay-sabay para mas mura yung, Ganda. Oo. mura yung shipping. So lahat sila umorder. So ako lang nagbayad. Tapos, syempre, mas mura na yung logistics. Kala ko hindi sila nagbayad. Nagbayad naman sila. Nagbayad naman. Tapos, Salbahe yung mga sabi yun, ko, okay to Mm. Isa pa uli. Isa pa uling Sa pang-batch. isang Oo. Tapos, parang nagtuloy-tuloy na siya kasi nga, order ako, mag-iimbita ako, maraming interested. Sa dami ng fans ng Star Wars, Oo. di ba? So, sabi ko, uy, okay to, parang may market. May market dito. So, nag-start akong, gumawa ako ng brand, gumawa ako ng, kasi, sabi ko nga, kung ano yung challenges ko nung gusto kong bumili. Gusto ko yun yung i-address ko para sa merkado dito. Oo. Diba? Kung ano yung hirap nila, ako yung magpupuno nun. Mm. So, yun yung, doon nagsimula yung Saber Source back in 2017. Tapos nun, yung sa US, syempre, medyo ganun din, medyo may kamahalan din. So, ang natural progression nun, naghanap ako ng mas mura, pero comparable yung quality. Yeah. So, tuloy-tuloy yun, naghanap ako sa China, sa Malaysia, ng mga sa supplier. Sa supplier, Oo. ganyan. Tapos, nag-grow na siya to a point na, yun na nga, na regular ko na siyang ginagawa. Hanggang sa naging negosyo mo na. Negosyo ko na. Which is an excuse lang for my wife. Sabi ko, inis na, diba? Di, pinang-negosyo ko na. Kumikita tayo. Oo. Malaki ba ang kita sa ganyan business? Pwede na. Mahal din ang how much is may base dalawa yan, 'di ba? May So dalawa yung klase ng lightsabers na ganyan. Tawag natin baselit, yun yung parang flashlight lang na nagbabato ng ilaw sa loob ng Oo. tubo. Oo. Tapos meron tayong tinatawag na pixel sabers. Ito yung mga nandito ang dala ko, which is yung ilaw nasa loob mismo ng tubo. Para LED strip siya na gumagalaw. So yung syempre mas mura yung baselit, yung mga nandun. Pero it will start around mga 4-5. 4 or 5 yung pinakamura. Patasan ng patas ang presyo. Oo. Magkano puhunan mo dyan? Pwede sabihin. Wag mo na. Anong pinakamahal na? Hindi, yung sa mahal, wala pa akong limit dun kasi No, I mean, alin sa mga designs yung pinaka so for example, bigyan ko kayo example. Kasi ito, highly customized tong
lightsaber na to. Dahil sa sa handle Oo, nyo. sa handle. So, ang storya Anong nito, tawag dito? Sa... this is a brand in Malaysia called Hindi, anong tawag dito Hilt. sa... Hilt. So, Yeah. from Malaysian brand to. Pero what I wanted to do, gusto kong magkaroon ng Filipino flavor. So, itong design na to, kung mapapansin nyo, kung familiar kayo sa Filipino oak ear design, sa Mindanao area. Ito yung mga, parang, yung mga sail, di ba? Yung mga bangka ng sail. So, ito yung one of the patterns ng oak ear design. Nice. So, parang, nilocalize natin siya, ginawa natin siya mas Filipino style. Galing. So, para maka-address din tayo ng market sa mga gusto naman. So, I'm just showing yung possibility ng customization na pwedeng gawin. So, ikaw ang nag-design ito? Ikaw, I mean, yung pattern, basically ito. Yung pattern, ako yung nag-provide nung pattern saka nung initial tapos merong designer doon sa factory. Okay. So, sila yung gagawa ng So, this is acid etch. In-etch siya. So, kumbaga, Galing. from being a fan ng Star Wars, hanggang sa naging business owner ka, meron ka ng Cybersource PH na locally produced na Di pa rin Baga, naman siya local brand. Local brand siya. So, ina-outsource mo sa ibang bansa. So again, the point of yung nung brand is to share yung love ng lightsabers to everyone para nga ma-enjoy nila dito. Tapos kung may problema, may issues kasi since nga walang local supply, wala talagang local manufacturer nito. Pag may issues, warranty, repair, sa akin pupunta. So Ang maganda, meron silang every when yun. Meron kayong naglalaro, sa saber practice kayo. So we try to keep the community alive. So mga every Saturday, although natigil kasi ng pandemic. Before the pandemic, we have different locations. Sa Alabang, sa Pasig, sa Quezon City, sa Manila. So may mga parang chapter yan. Actually, tawag namin temple kasi in terms of the Star Wars temple. Nung after the pandemic, medyo nag-die down. Ang nakikip namin alive for now is Alabang kasi doon ako nakatira. Sa may Muntinlupa ako nakatira. So doon yung medyo active. Medyo kayo doon, swordplay kayo doon. So it's a mixture of calisthenics kasi may fitness component plus yung choreography. Tapos nag-enjoy pa kayo. Mahirap yung Kasi we have members din that may discipline sila in terms of either martial arts or performance. Kasi sila yung nagtuturo. Ako, basically, marunong pero hindi galing magturo ng mga talaga. Ako medyo hanggang ganun lang ako pero baka pwede mo kaming pakitaan ng konti. Konti yung... Actually, ito, hindi niya to sword tungkod niya to. Ito tungkod ko to. Ito. So pag naglalakad ako, medyo masakit ang likod ko, pwede kong pantungkod. Tapos, pwede ko, pag nare-recognize siya ng mga tao na lightsaber yan, conversation starter siya. Pwede siyang simulan. Pwede ba yan? Konting moves? Pwede ba? Papakita naman sa TikTok ng moves mo Pwede, Dan. Ako, di ko lang pwede iba to. Oo. Huwag mo ibabato. Oo. So pag dito, kasi may tinatawag kaming move na Obi-Ani. So, pag nakita niya sa episode 3, yung ini-spin ni Anakin Skywalker yung sa ni Obi-Wan. So, yung basic spin na ganon, pero meron sa likod. Parang nakakatakot yan Parang nakakatakot siya kasi mahal Yan. Tapos, dual ready siya. Kaya siya dual ready. Pwede ko ba i-throw? Oo naman. Sasaluhin lang natin. Ayan. So, fina-follow yung sounds kasi meron siyang card sa loob. So, fina-follow niya yung every swing, mabagal o mabilis. Yung tunog sumasama. Galing, Paano naman to? Saan mo gagamitin to? Balisong? Para sa akin to. Yung sa Pedro Penduko. Oo. Panday! Panda! Ito yan. Yan Yun nga, lang din, patay ka na sandali. So, it's more of kasi, since yung customers or yung mga fans naman natin, yung iba gusto mahaba, yung iba, syempre, may children, mas maliit. Gusto nila parang knife. Meron yung mga practitioners kasi ng mga knife-based. Meron nga akong friend na naga-arnis. So, gusto niya ng arnis length. So, pag nag-ano siya, kaya niyang gawing parang arnis yung moves. Eto, magkano naman yung ganyang hawak mo? Tsaka ito, Pinakita itong mo payong. Meron Ito, di pa natin pinapakita yan. Bumili po ako ng ganito. Kaming dalawa tig-isa kami ni Bing. Ganda po nito. Pakita lang natin.
Nasa ulang. Ito yun. Yan. So, diba, may ilaw. So, naisipan ko lang to kasi nga, since 7 years. May flashlight to. Sa ilalim. Pag pinindot mo dun sa ilalim. Yan. Yun. Gahanap-hanap. Pag madilim, ano yan. So, yun nga, gusto ko, since yung brand is Saber Source, naisipan ko lang, ano pa yung mga iba-ibang lightsaber-inspired na produkto pwede nating ilabas. So, una, naglabas ako ng keychain, meron pa ka dating chopsticks. May ballpen? Meron! Meron akong dala dyan, pero hindi ko nakalimutan dala. Pero may ballpen na parang lightsaber. So, ganun. So, parang, para ma-expand lang yung Yes. Oo. Yun. Itong payong magkano? Yung payong, 1-2 yung payong. So, may black, may white. Pero currently, medyo mabenta siya ngayon kasi nga umuulan eh. So, ano yung sa akin? Black yun sa akin. Isang black, isang white. Isang black. So, tig-isa kaya ni Bing. Yung mga ganito, pagka after sales, pag i-repair, ikaw hanapin. Hindi ba galing kay Doc Rica? Iba yan, pare. Di ba unproved to? Iba yan. Pinapromote ko yung unproved, Doc Rica. Yung sa repair kasi, na it's gotten to a point since nga, matagal na naman yung custom lightsabers. Kahit mga around, nung first, yung episode 1, around 2000, 2001. Syempre, nung unang panahon, parang sobrang tagal na no? Pero nung nga ganong panahon, yung technology, hindi pa ganon ka-sophisticated. So, parang, it's still based from parang flashlight pa rin. So, isipin nyo kung paano gumagana yung flashlight. Ganon yung una. Pero ngayon, it gotten na medyo advanced na yung technology. In terms of repair, hindi na siya yung sobrang kailangan mag-tinker ng wiring, ganon. Module na lang siya. So, ito, natatanggal na lang. Modular na lang siya in such a way na tatanggalin mo na lang to. No? Ayan siya. Tapos ito lang i-repair mo. Or papalitan mo na lang to. Tapos saksak mo. Gagana na siya. Galing. Let's talk Star Wars. Anong favorite mong... ano mas gusto mo? Yung mga nauna? Sila Mark Hamill? Or yung episode 1, 2, 3? Or yung mga bago? Since mas lightsaber based yung hili ko, yung prequels talaga, episode 1, 2, and 3. Kasi doon lumabas yung ito yung gitna. Kasi ang unang lumabas ay 4, 5, and 6. 4, 5, 6. So, hindi na naguguluhan yung iba doon eh. Mga wala na sila. Hindi na panahon yun. Pero yung 1, 2, 3 kasi, doon lumabas yung medyo may pagka-martial arts nung lightsabers. Yung 4, 5, 6 kasi, parang baseball bat yung lightsaber doon eh. Parang nagahampasan silang gano'n. Pero walang flare, walang tayo naman since may parang Chinese culture, diba? May part ng martial arts na medyo hinahanap ako rin nung pagdating sa lightsaber. So, napunan siya ng 1, 2, and 3. So, nung makikita na pati yung body movements, pati yung ang matindi doon? Darth Maul. Darth Maul. Dalawa. Double So, yun yung... So, mas ma-prequel akong tao. Character. Favorite character. Pag sa character naman, Obi-Wan pa rin talaga. Obi-Wan. Obi-Wan. Nakagawa ka na ng lightsaber para sa mga fans ng Star Wars. How about sa ibang franchise? Actually, very interesting question. Kasi, it's technically a laser sword. Diba? Yun naman yung yun naman yung other definition of it. So, meron kami mga produkto from nagko-crossover to other franchises. For example, we have a Gundam-inspired saber kasi mayroon saber dun. May mga iba rin from anime. Meron pa kaming Sailor Moon. Inspired. Sailor Moon inspired na lightsaber. So, may mga nagko-crossover din naman. Tapos, we also have collaborations din with others. For example, from Pinoy Lag, Lego User Group. Okay. So, for their, nag-collaborate sila sa amin to release a Lego lightsaber. Wow. So, kung ano yung nakikita nyo sa mga minifigures na Lego lightsaber, yun talaga yung pinaka-design. Cute. Ganda. Yun, we do that as well. Meron ka pang bamboo di ba? Yung release ko doon for sa Toy-Con. Pinakita namin kanina. Sa Toy-Con video. So, yun. Collaboration with Toy-Con kasi gusto nilang release kami ng saber that's very entry level for people to parang get into the hobby. So, kanina sabi ko 4 or 5 yung simula. It's actually much cheaper nung nandoon sa Toy-Con. Kasi nga gusto namin na ma-invite yung mga tao to be part of this community. Ayun. So, Saber Source, Yes. PH.
can you mention some, of course, pwede silang order sa'yo. But there are stores that carry your, Yes, di ba? Which are? So, for naman, when I started this, online lang talaga. So, Facebook, Instagram, I was before sobrang active sa YouTube, pero medyo, natigil ako doon. TikTok, meron din. Ang wala lang akong social media, OnlyFans. Sa Grindr. Nasa Grindr ka. Nag-Grindr. Pero meron ka. Pero may OnlyFans ka. Pero yun, so nandun, Sabersource PH, lahat ng handles ko pare-pareho lang para mas simple. So, but the stores? The stores, use the hobby, stores. Meron tayo sa Promenade, second floor sa May Green Hills. Sa R Collectibles. Meron din tayo sa Mega Mall under Comic Quest. So, okay. Comic Quest. Kaibigan natin. Yan, Comic Quest. Kaibigan natin yun. Meron din tayo sa, although sila Toysack. Si Toysack. Yeah, Toysack meron. Toysack. Toysack. Tapos may website din kami, sabersourceph.com, where you can see all of the catalogs para mag-browse through yung mga tao. Chino, guest ka dito Toysack and Comic Quest. Guest kayo dito. Sila Joe. So, yan. Sana na-enjoy nyo itong toy episode namin ni Jano sa Men's Room. Thank you, John Russell. Thank you, John. Ito ay matagal na rin naming kaibigan. So, Chef. So, John, Sabersource, sa mga naging guest natin ngayong episode, sila Funko Fanatics PH and Nicolin. si Crayon Chicken. Yes. Salamat. Men's Room, tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi. Sana nag-enjoy lahat ng mga toy aficionados. Kita-kita po tayo. Okay.